So, ngayon mga kaso, welcome back kayo sa akin vlog. So, kagabi hindi ako nakapag-upload ng vlog ko kasi busy ako. Ayan, nag-post naman ako. So, ayan, so mayroon naman tayo mayroon naman pag-uusapan na viral. So, yung namatay na dalawang estudyante. So, na yung motor na lalaki naka-motor. So, ano, nag nawala ng preno, so kumain lang yung estudyanteng babae, so napatay na. So ayan na sa anong lugar yon, Balintawak. So ayan, so panoorin nyo yung detalye. Bago ang lahat, intro mo natin. So ayan, so welcome back kayo sa akin vlog. So don't forget to please to my subscribe to my YouTube channel, and don't forget to my follow to my Facebook page and my TikTok account para updated kayo sa mga kagayong cute naman ako mga, so para updated kayo sa mga ina-upload kong video. So pasensya nyo mga sa boses ko. So medyo may sipon ako tapos inubo pa ako. So maano yung boses ko pa. So pasensya nyo na. Ayan. So bago ang lahat, ipalo nyo ako mga. So panoorin nyo ang detalye, and to, sana maging aral to. Ayan, so mag-iingat tayo mga kaso. So ayan, ayan na siya. So pag-usapan na natin siya. At ito yung detalye, ito yung magpapaliwanag. So ayan, simulan natin. Update ito sa aksidente na ikinasawi ng dalawang estudyanteng babae sa Balintawak, Pagadian City. Ipinakita ang labas at loob ng bahay ng pinangyarihang aksidente. Nawalan umano ng kontrol ang driver ng motor dahil paakyat at paliko pa ang nasabing kalsada. Mabilis itong dumausdas pababa at kumulusok sa pamamahay ni Juna Sorniro. Ayon kay Juna, nasira ang bakal at kahoy na pintuan nila sa nasabing insidente. Marahil tumama daw ang isang babae sa bakal na pinto na naging dahilan ng agaran niyang pagkasawi. Bago nangyari ang aksidente, ang biyenan ni Juna na isang stroke patient ay naruroon sa sala. Nang makaramdam ng gutom ay pumunta ng kusina upang kumain. Ayon sa So ayan, sa mga makapanood to, i-share nyo, in-like, in-share. Sana nyo, sana may matutunan kayo sa akin So hindi pa man ako sikat, and ayan, by the way, so nagsisimula pa lang ako. Sana i-share nyo to, yung kaya kong maibigay, yung mapasaya ko lang kayo, yung maibigay ko lang sa inyo mga. So sana maging aral to sa lahat at sa mga makapanood pa. Ayan, so ayan, tapusin na natin. Akmang susuko na raw siya nang marinig ang kalabog mula sa kanilang sala. Nagulat lamang siya nang makita ang dalawang babaeng duguan sa loob ng kanilang pamamahay. Ang isang anak ni Juna na naruroon din sa bahay ng sandaling yun ay lumabas din saglit upang tingnan ang kanilang alagang baka. At ang isa pa niyang anak na mas bata, na palagi niyang iniiwan sa bahay tuwing siya ay may lakad, ay sinama niya sa kanyang lakad ng araw na yon. Kaya naligtas lahat ng nakatira sa pinangyarihan ng aksidente. Narito pa ang pinakabagong ulat tungkol sa malagim na aksidente na ikinasawi ng dalawang estudyante sa Barangay Balintawak, Pagadian City. Noong ika-1 ng Agosto taong 2025, bandang alas 4 ng hapon, bumaba ang grupo ng 3 estudyante mula sa Barangay Palpalan pabalik sa Balintawak nang mawala ng preno ang kanilang motorsiklo. Tuluyang bumulusok pababa mula sa matarik na bahagi ng daan at sumalpok sa bukas na pinto ng isang bahay, na tumama sa loob ng tahanan ni Ginang Juna Sorniro. Nasawi agad sina Zaipoden, Tiffany, Saipuden, 16 anyos, at Jonalyn, Rhea, Oliva, 17 anyos, parehong grade 11 na estudyante ng Zamboanga del Sur National High School sa Pagadian City. Ang nagmamaneho, na kilala bilang Stanley Shane Abrea, 17 anyos na kasama din nilang estudyante, ay nagdamo ng malubhang sugat sa ulo at kasalukuyang nagpapagaling sa lokal na ospital. Ayon sa pulisya at CCTV footage, mabilis ang takbo ng motorsiklo bago itong lumihis at tumama sa pintuan, na posibleng naging sanhi ng agarang pagkamatay ng mga biktima dahil sa matinding impact sa ulo at katawan.
Ang lokal na awtoridad, Pagadian City Police Office at Disaster Risk Reduction and Management Office, ay nagsasagawa pa rin ng investigasyon. Inaasahan ding may legal na hakbang laban sa minor de edad na driver kahit na siya ay nasa ospital pa. Paalala at konteksto, galing ng grupo sa programa ng Buwan ng Wika sa paaralan ng mangyari ang aksidente. Maraming lokal ang nananawagan ng mas mahigpit na monitoring at regulasyon laban sa mga underage na nagmamaneho ng motorsiklo. Pero kung kinag-email siya kay atindog man siya, normally lang siya, pero alam siya sa madrasa. Pero ang duha, hindi ko sa isa. Ang isa ang gaspas. Ay, ako pa tayo mag-istua, Grace. How old pa lang tao? Oo. Dalangkat ino. Dalangkat. Ilang isa ako po, mura kami kamatian eh. Dito mo sila. Nakarot sa karing bukahan. Bukas na yung ulo. Palpalan. Lahat. Yes. Ganti. Nawala. Kailan na prescription? Maata. So, doon na lang yung video. Sana so napakasakit sa isang magulang na mawala ng isang mga anak. So, sana maging may matutunan kayo. Sana mag-iingat tayo sa mga biyahe natin. At bago muna tayo magbiyahe at magdasal muna tayo sa Panginoon. Sana maging safe tayo sa mga driver. Sana maging safe, and bago mo lang magbiyahe, isip mo na yung mga preno, ayan, so maging haral yan. So, sana mayroon kayo natutunan mga laso, pakishare tong video hanggat sa makapanood to. So, maraming salamat sa suporta nyo mga hanggang dito na lang. So, babayo, mahal na mahal.